Ayan po mga amigo, malapit na pong maluto ang ating kikiam. Oh, tabak! Paciencia, Sidora ka ba? Wala si pasensya. Paciencia, Sidora ka ba? Bakit? Rampa ka na, rampa! Mama, bilisan mo. Tapang kliyente, wala pang kliyente, Alvis. Wala pang kliyente. Ayan po mga amigo, kung may nakikita po kayo dito nga malalaking sardinas, ayan po ang gagawin natin ngayong araw. Pinag-aralan kong mabuti ito at napakasarap po. So for the first time po ay gagawa po tayo ng for the first time na naman, gagalit na naman ang iba sa akin. Ayan. For the first time po ay gagawa po tayo ng kikiam. So using sardinas mga amigo. I-try nyo po. At napakasarap din po nito. So dito kasi wala namang kikiam, so kailangan natin turuan silang gumawa ng ganito. Dahil malaking bagay ito sa kanilang negosyo. Tingnan nyo naman po mga amigo yung sardinas dito. Nagwawala, sobrang laki. Yan sa sardina de Guinea. Sardinas de Guinea. Ayan. So syempre kailangan masarap yung ating kikiam. Madali naman po ito mga amigo. Ayan, meron lang itlog, tapos sardinas, harina, baking powder. Tapos maglalagay ako ng syempre yung ating secret ingredients na natapong pang itlog ng Tia Celsa. Maglalagay tayo ng secret ingredients na na pampasarap po. So mamagicin natin yan at lalagyan natin ng mga kaldo. At syempre merong paprika at saka paminta. So ayan, hindi ko na ipapakita, hanggang dyan na lang po mga amigo. Yan po ang request ng mga iba, huwag na masyado ipakita ang mga ingredients. Baga, rulo, pakika, rulo, baga, Tuhod, balikat, rulo. Ayan po si Tia Celsa na bakasyonista. Guwapa. Con gora. Como Espanyola. Parang Espanyola si Tia Celsa ganyan Ayan po mga amigo, naglinis naman po sila ng kamay at tinuro ko na sa kanila paano ang gagawin. Ayan po ang ating mixture ng kikiam. At nandito po ang ating part-timer. Yeah, tama, galing, ganyan Ayan ang ating part-timer na si Celia, na kung saan ay masayang nagluluto. And then ayan po mga amigo, nilagyan ko rin siya ng dark soy sauce. Kaunti lang para maging ganyan ang kulay. Kasi pagka light soy sauce ang nilagay natin, hindi po siya magiging ganyan. So napakasarap po nito. Basta tatlong malaking sardinas po ang ginamit namin. At saka dinurog ng dinurog hanggang sa maging ganyan So ayan po mga amigo, ganyan po yung kakalabasan niyan ng ating kikiam. Sinasabihan na Tia Celsa si Jerry na umuwi ng umuwi na dito sa bata at dito na lang daw magtrabaho. Kasi nga po, alam nyo po, wala daw nangyayari sa sahod ni Jerry kung hindi bayad ng bahay, tapos ay sa pagkain lang napupunta at saka sa upa ng bahay. Ang mahal daw ng upa ng bahay doon, isang maliit na room daw ay 50,000. Yun sabi ni Tia Celsa na bumalik na si Jerry dito kasama yung kanyang pamilya. Kasi nga walang nangyayari. Sabi ko, may trabaho ba si Jerry dito pagka umi dito? Sabi ni Tia Celsa, mami, di hahanap ng trabaho. Kasi doon, walang future daw. Dahil nga napakamahal ng mga bilihin. Ayan po mga amigo, bago ang mantika na ilalagay natin ngayon. Marami nagre-request na dapat daw ay ang gamitin natin na fryer ay dalawa. Para halimbawa sa kikiam, tapos isa sa patatas lang. So para nga naman hindi maksayado sa mantika. So ayan po mga amigo, sineset up po ni Elvis yung ating paglulutuan. So meron ng price dito, ayan. Tapos ayan. Konti na lang. Nagsimula na po magpirito ng kikiam si Elvis at saka si Tia Celsa. Ayan po mga amigo.
kailangang iporma ng maayos kasi ayan po siya oh. Para siyang bunuelo mga amigo. Aantay lang po tayo ng order mga amigo. So sabi ni Tia Celsa ay sasamahan niya po ito ng ng rice. Kumbaga kikiam with rice mga amigo. Ewan ko kung ano. Sabi ko kay Tia Celsa masarap. Halimbawa kikiam tsaka price o kikiam tsaka platano. Hindi daw. Para daw sa feeding program mga amigo ay o sa kung sino ang gustong bumili at saka sa feeding program mga amigo ay sasamahan po ng rice. Sige. Yun ang gusto ni Tia Celsa eh. Kanya-kanya treat yan. Kanya-kanya trip yan mga amigo. Pero maganda po mga amigo ang ating ginawang kikiam. Tingnan niyo po. Kikiam na kikiam siya. Napakabango po mga kababayan ko. Mabilisan mo. Wala pang kliyente, Elvis. Wala pang kliyente. May laka ka ba? Nag-uusap ng Tagalog, di ba? Nakakatuwa. Ayan po mga amigo, malapit na po maluto ang ating kikiam. Oh, tabak! Ayan po mga amigo, luto na po ang unang set natin ng kikiam. Y eso es Kikiam! kikiam. Kikiam. Kikiam na masarap. Eso, yo creo que... Así se llama. Ayan po mga amigo, di ba? Ang ganda-ganda po ng pagkakaluto ng ating kikiam. Yo sé que mucha gente aún no Napakabango. prueba esto. Ayan po mga amigo, patuloy pa rin po ang pagluluto nila ng yung una mataba eh. Sabi ko kay Tia Celsa mas maganda kapag medyo ayan, ganyan lang dapat. Mapayat lang kasi lumulobo siya. Napapakanta pa po si Elvis mga amigo. Mukhang nag-enjoy po siya sa pagluluto ng kikiam. Ayan. Ano yung luto mo? Ha? Ano yung luto mo? Kikiam. Chicken man lalo. Kikiam na sardinas. Mas mabenta dito kaysa sa may kalsada. Yun nga, napansin ko nga din yun, mas mabenta. Kaya nga pangatlong araw na silang hindi nagbebenta sa may kalsada. 3 araw na po silang hindi nagbebenta mga amigo sa may kalsada at meron pong dahilan kung bakit hindi nagbebenta sila Tia Celsa doon at saka sila Elvis. Y la verdad que no mucho cliente. No mucho cliente. Elvis esta semana no... Cuando tú vender ahí la carretera, no mucho cliente. No, hay cliente, pero es en 2 días, jueves, jueves, viernes, sábado, no, viernes, sábado, domingo, no vender mucho ahí. So 3 araw na po walang masyadong benta si Elvis sa may kalsada. At iniisip nga namin kung bakit eh. Kasi nung mga yung opening, ilang araw, ang taas talaga ng benta. Ang talagang nauubos yung mga binebenta namin sa may kalsada. Pero ngayon, 3 araw na ay mahina. Kaya sabi ni Elvis ay mag-i-stop muna siyang magbenta at ta-timing kung anong kasi sa isang araw merong mamaratsu, merong celebration dito ng sa mga kombe. So sigurado maraming bibili. So sabi ko bakit i-stop niyo yung pagbebenta? Sabi ko kay Elvis, bakit ka nag-stop ng 3 araw? So sabi niya ay ang hirap pala daw ng dalawa talaga yung pinaglulutuan. Meron dito sa may Kilatsamame, tapos meron doon sa kabila, balik-balik siya. So, for the meantime, sabi niya, ay gusto niya muna mag-focus dito. Tapos, kapag may araw na, meron kasing araw talaga na alam niya na malakas kasi pagbukas yung mga bar. Minsan kasi yung bar po doon sa may kalsada ay hindi nagbubukas, hindi araw-araw open. Kaya siguro mahina yung yung kita niya.
And then busy rin po si Elvis mga amigo sa ginagawa doon sa may bagong pwesto. Yung pwesto po na ito ay malapit lang po dito sa may bahay. Kaya mas maganda rin po kasi na may sarili talaga. Ang dami nagsasabi noon, dapat talaga ay may sariling pwesto na kung saan ay hindi mapapaalis basta-basta si Elvis. So ayan po mga amigo, ang ating kikiam. Napakaganda po ng pagkakaluto. Hindi po siya umiimpis. Walang sinabi yung kikiam mga amigo sa Pilipinas. Diba sa Pilipinas kapag malamig na ay ang nangyayari po ay umiimpis, ere po hindi. So naturuan ko na si Elvis at si Chamame sa paggawa na ito. Kasi first time lang po namin kasi magbebenta nito. So tinikman ko kanina, sobrang sarap po. Pasyensya, tulungan mo ko! Kumaka na si Chamame. Pasyensya, tulungan mo ko! Pasyensya, rampang naman, rampa! Oh, rampa ka ng rampa, pasensya. Pasyensya, Sidora ka ba? Wala si pasensya. Pasyensya, Sidora ka ba? Bakit? Rampa ka na rampa! Ayan po si Misma, nagmamadali pong umuwi at siya itutulong dito. Ayan po mga amigo, sobrang dami pa na ginagawa. Maganda talaga pagkakaluto kapag kita nyo po, bago yung mantika. Kasi pag pinagpirituhan na ng manok ito, nag-iiba na yung lasa. Maganda talaga, kaya laging pinapalitan yung mantika. So kaya pag bumibili po si Elvis ng mantika, yung malaki na talaga. So yung isang ¿cuánto litro, Elvis, de aceite to comprado? ¿Cuánto litro? 10? 5? 10, no? Oh, 10 litro yung binibili ni Elvis. Ang halaga po ay 2,500 pesos. So, mahal. Pero, kailangan eh. Dahil, ito ang gamit niya eh. Hindi naman po pwedeng iihaw. Kailangan talaga lubog sa mantika. Hoy! Hoy! Ulit. Hoy! Abuhay! Stop! Nahuli ko ng camera eh. Hoy! Abuhay! Ayan po mga amigo. Dime. At nagmamadali na naman sila Tia Celsa. Kasi po hindi naman biglaan talaga pag may umu-order. Matatapos na si Celia. Anong kalamar? 30, balik de pele, yo me pele. Maboma me pele platos. Aniante. Cuando está gacho, toca 30 platos. Porque me lleven bien muy bien, cliente ya más voleibol. ¿Qué ha dicho? Ya está listo. ¿Qué ha dicho? Dice que quieren 30 platos. 30 platos? Hambre. Ayan po mga amigo, meron pong umu-order 30 na rasyon o plato. At nagmamadali na naman si Tia Celsa. Ayan po. Ayan na po ang ating Espanyola na si Tia Celsa na nagmamadali po at meron pong 30 na order. Habang si Elvis po ay relax na relax at napapakanta habang nagluluto po ng kanyang kikiam. Elvis, bilisang mo, marami kliyente. Nagagalit na si Tia Celsa. Bilisang mo, Elvis, marami kliyente. Elvis, napapresyo ako, Elvis, napapresyo ako. Ama, lumubay ka. Habang nagtatagalog si Benjo, natatawa. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.